Magandang araw mga bata! Ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. At sa araw na ito ay ating tutuklasin ang kakaibang mundo ng agham. Tara, samahan ninyo ako. Handa na ba kayo? Magaling! Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa states of matter o ang kalagayan ng mga materya. Ngunit bago iyan, atin munang basahin ang mga layunin para sa ating aralin. Para sa layunin ng ating aralin, pagkatapos ng ating aralin ay naiisa-isa ang tatlong pangunahing kalagayan ng materya na ipapaliwanag ang katangian ng bawat estado ng materya na kapagbibigay ng halimbawa ng solid, liquid at gas. Nakikilahok sa simpleng aktibidad gamit ang mga bagay sa paligid. Bago iyan, nais kong pagmasdan ninyo ang aking paligid. Ano kayang napapansin nyo? Iba't iba ang uri, iba't iba rin ang hugis, at iba-iba rin ang kulay. Ngunit may isa silang pagkakatulad. Ano kaya ito? Matter. Ano nga ba ang matter? Ang matter o materya ay anumang bagay na may mass at sumasakop ng espasyo. Lahat ng nakikita, nahahawakan, nalalanghap o nararamdaman natin ay gawa sa materya, tulad ng tubig, hangin, pagkain, at mga laruan. At ang matter ay may tatlong uri ng anyo. Una ay ang solid, liquid, at gas. Ating tuklasin kung ano ang mga ito. Una ay ang solid. Ano nga ba ang solid? Ang solid ay isang uri ng matter na may sariling hugis at sukat. Hindi ito basta-basta nagbabago ng anyo kahit saan mo ilagay. Ang mga particle nito ay siksik at dikit-dikit. Tignan natin ang halimbawa ng solid. Mga bata, ano kaya ang nakikita nyo sa larawang ito? Tama! Narito ang halimbawa ng solid. Bato, lamesa, at upuan. Ano pa kaya ang halimbawa ng solid? Tama! Electric fan, suklay, at tumbler ay mga halimbawa rin ng solid. Sunod naman ay ang liquid o likido. Ang liquid ay materyang may tiyak na dami pero walang sariling hugis. Sumusunod ito sa hugis ng lalagyan. Ang mga particle nito ay medyo maluwag at kaya nitong dumaloy. Ano kaya ang halimbawa ng liquid? Ang halimbawa ng liquid ay sabaw, honey, gatas, at glue. Ano-ano pa kaya ang halimbawa ng liquid? Tama! Juice, iced tea, at marami pang iba. Ngayon, sinasabi na ang liquid ay walang sariling hugis at nagbabago ang ano nito depende sa kung saan ito nilalagay. Ngayon ay tignan natin ito. Mayroon ako dito isang baso ng tubig at isang plastic bottle. Ngayon, ang baso ay puno ng tubig. At kapag ito ay isinalin ko dito, tignan ang mangyayari. Mga bata, ano kaya ang nangyari? Tama! Kanina, ang
basong ito ay puno ng tubig. Ngunit kapag isinalin ito sa ibang lalagyan at magkaiba ng sukat, kapag titignan natin, ito ay hindi puno. Ngayon, magtungo naman tayo sa gas. Ano kaya ang gas? Ang gas ay materyang walang sariling hugis at walang tiyak na dami. Kagaya ng liquid o likido ay wala ding sariling hugis ang gas. Ano-ano kaya ang halimbawa ng gas? Tignan natin. Ang usok na lumalabas mula sa niluluto nating tubig ay gas. At ganoon na rin ang usok na nagmumula sa microwave. Ito ay halimbawa ng gas. Ano-ano pa kaya ang halimbawa ng gas? Tama! Ang hangin na lumalabas mula sa tao ay oxygen or gas. At ang utot ay halimbawa rin ng gas. Magagaling! At ngayon, ano-ano nga ulit ang tatlong uri ng matter? Solid, liquid, at gas. Mahusay! Ngayon, tignan natin ang mga larawang ito. Alin kaya dito ang solid? Tama! Ang lapis ay isang halimbawa ng solid. Ngayon naman, alin kaya sa mga larawang ito ang liquid? Magaling! Ang alcohol ay halimbawa ng liquid. Husay! Ngayon naman, tignan natin ang mga larawang ito. Alin kaya dito ang gas? Tama! Ang singaw mula sa init ng panahon ay halimbawa rin ng gas. Mahusay! Ngayong araw ay natutunan natin ang mga uri ng matter. Ang solid, liquid, at gas. Ang mga ito ay nasa ating paligid lamang. Maaring sa ating tahanan, sa eskwelahan, o di kaya naman ay sa palengke. Nakakalat lamang ang mga ito. At ngayon, may natutunan ba kayo mga bata? Magaling! At dyan nagtatapos ang ating aralin. Muli, ako si Teacher Glorin, ang inyong guro para sa